Nasa bingit ng isang makasaysayang hakbang ang hukbong dagat ng Pilipinas, PN, sa larangan ng modernisasyon ang Frigate Full Complement Project, isa sa pinakamalaking at pinakaambisyosong programa ng pagbili ng barkong pandigma sa kasaysayan nito. Kapag natuloy ngayong taon, magdadala ito ng mga makabagong, lubos na kakayahang multi-role frigate na posibleng magbago sa balanse ng kapangyarihan pandagat ng bansa sa mga darating na dekada. Nangunguna sa kompetisyon ang HD Hyundai Heavy Industries mula Timog Korea na nag-aalok ng disenyo nitong HDF 3500 Philippine Navy, isang produkto ng dekada-dekadang karanasan sa paggawa ng modernong barkong pandigma para sa Republika ng Korea Navy at iba pang bansa sa buong mundo. Hindi na rin bago sa Pilipinas ang Hyundai dahil sila rin ang gumawa ng Jose Rizal class frigates na ngayon ay nagsisilbing gulugod ng modernong surface fleet ng PN. May habang humigit kumulang 129 na metro ang HDF 3500, mas mahaba kaysa sa kasalukuyang multi-mission corvette MMMC class na itinatayo para sa PN. Ang dagdag na haba at displacement ay hindi lamang palamuti. Nagbibigay ito ng mas malaking espasyo para sa mga upgrade, karagdagang armas at teknolohiyang pandigma sa hinaharap. Isa sa mga pinakamahalagang tampok nito ay ang provision sa midship para sa dagdag na Vertical Launch System, VLS module, isang game changer para sa missile capacity ng barko. Sa batayang configuration, mayroon itong 16 na VLS cells sa unahan, katulad ng MMC. Ngunit sa tulong ng midship provision, maaaring madoble ang kapasidad sa 32 o higit pa na nagbibigay daan sa mas malawak na kombinasyon ng armas mula surface-to-air missiles, SAMs, na pangdepensa sa himpapawid, anti-submarine rockets, ASROCs na laban sa banta sa ilalim ng dagat hanggang land attack cruise missiles para sa strike mission sa lupa. Gayunpaman, naniniwala ang maraming defense analysts na dapat mas maging ambisyoso pa ang PN, lalo na sa aspeto ng radar at sensor suite. Sa kasalukuyan, mas advanced ang HDF 3006 na Raan variant na iniaalok sa Peru na may integrated mass at radar system na espesyal na dinisenyo para sa anti-air warfare, AAW. Ang ganitong klasing radar ay kayang magbigay ng malawak na detection range, mas malinaw na target discrimination, at mas maaasahang tracking capability. Sa larangan ng labanan, ibig sabihin nito ay kaya nitong humarap sa saturation missile attacks at magbigay ng air defense coverage para sa iba pang barko sa paligid. Sa madaling sabi, halos makakatulad nito ang kakayahan ng isang mini Aegis platform, isang teknolohiyang matagal nang pinapangarap ng Pilipinas. Kung pipiliin ng PN ang mas advanced na mast at radar, tataas ang displacement ng barko mula 3,500 tonelada sa batayan hanggang 3,700 hanggang 4,000 tonelada. Kasama sa dagdag na bigat at espasyo, ang mas malalakas na generator para sa mas mataas na electrical output, mas advanced na combat management systems, mas komportableng crew spaces, at posibleng mas malaking hangar na kayang mag-operate ng parehong naval helicopter at unmanned aerial vehicles, UAVs. Ito ang magiging kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon ng PN ng barko na talagang nakatutok para sa high-tier AAW operations. Magsisilbi itong tulay at training platform para sa hinaharap na mga destroyer o cruiser acquisition, habang hinahasa ang mga tauhan sa doktrina, taktikang pandigma at koordinasyon sa fleet air defense. Sa estratehikong pananaw, napakahalaga ng barkong ito sa kasalukuyang kalagayan ng rehiyon. Sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, kung saan laganap ang gray zone tactics, agresibong patrol, at madalas na maritime standoff, kailangan ng PN ng mas malawak na sensor coverage at mas matatag na air defense umbrella. Ang enhanced AAW variant ng HDF 3500 ay maaaring maging flagship
sa mga misyon sa pinagtatalunang karagatan. Nagbibigay proteksyon sa sarili nito at sa buong task force. Kung pipirmahan ang kontrata sa huling bahagi ng 2025, posibleng magsimula ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2026 at maihatid ang unang unit sa huling bahagi ng dekada. Ang matatag na relasyon ng PN at Hyundai na napatunayan sa Jose Rizal Class at MMC Project ay nagdaragdag ng kumpiyansa sa matagumpay na implementasyon at maintenance support sa hinaharap. Sa huli, nakasalalay ang lahat sa magiging desisyon ng Philippine Navy. Pipiliin ba nito ang ligtas at unti-unting pag-angat o sasamantalahin ang bihirang pagkakataong magtalaga ng unang AAW optimized frigate sa kasaysayan nito? Dahil sa hinaharap sa larangan ng modernong digmaang pandagat, ang may kontrol sa himpapawid at karagatan ang siyang magtatakda ng kapayapaan, kalayaan at seguridad ng isang bansa.